siya ngayon kung bakit siya nakatagalan sa pagpunta sa eskwela. Handa na tayo makilala siya. So, tulad ng kanina, nandito si Ate Mary at si Ate Chiganyo, kung bakit ganito ako ay at kung bakit matagal ang sabihin ng kanyang nanay. Bakit? Ako po si Ate Bel, okay? Bago tayo magsimula, ang gusto ko malaman ay dapat bawal ang maingay kapag ito ay ako magsasalita at saka si Ate Mary. Pag nagkukwenta na ha, tsaka okay, ang sabi ni Ate Bel. Ano sabi ni Ate Bel? Kapag may nagkukwento, nahimik at makinig. Handa na ba? Start na natin. Ang kwento na ito ay pinamagatang Bakit Matagal ang Sundo? Kwento ni Christine Canon at buhit ni Mariano Chin. Ring, ring, ring. Hi, salamat. Tapos na ang klase. Pwede na kami umuwi. Mabilis kong niligpit ang aking gamit para makapila agad ako sa labas. Ang ingay-ingay ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga bulong ng mga stroller namin. At ang lalakas ng boses ng mga kaklase ko habang nagpapaalaman. Nagtakbuhan kami para salubungin ang nanay at tatay namin. Siguradong nandiyan na si nanay. Dumiretso ako sa bangko kung saan laging naghihintay si nanay. Saan siya dumiretso? Sa bangko! Sa? Bangko! Sino antay niya doon? Nanay na! Okay, magaling. Next. Laking gulat ko nang makita kong wala pa si nanay sa bangko. Nalaki ang mga mata ko. Kinabahan ako. Pero bago ako naiya, sinabi ko nga sa aking sarili na hindi ako dapat matakot. Nakita niyo ba si nanay doon? Hindi po. Siya ay? Wala. Wala. Sinubukan kong hanapin si nanay sa nagkanda tikit-tikit na mukha ng mga magulang sa labas. Sa dami ng nanay at tatay na nandito, talagang nakakalito. Pinalak ko ang mga mata ko para hanapin si nanay. Pero hindi ko siya makita. Ay, nakita niyo ba si nanay? Hindi po. Lakan niyo nga ang mata niyo. Hindi ba si nanay? Wala po si nanay. Wala akong nagawa, kundi ang upo sa bangko katabi ang aking bag at kainan. Unti-unting nabawasan ang mga bata na naghihintay at mga magulang na sumusundo. Ilang kaklase ko na at kanilang mga stroller ang dumaan, pero wala pa rin si nanay. Lahat ng bata ay nasundo na, maliban sa akin. Ano nakikita natin dito? Yung Bata! Tapos, ang kanyang katabi ay bago niya. Nasundo na ba siya? Hindi pa po. Kasi wala pa ang nanay niya. Ngayon malalaman natin kung bakit kaya. Oh, maghintay ka lang dito ha. Na-traffic lang siguro ang nanay mo. Sabi ng gwardiya sa labasan, kaya naghintay ako. Halos nagpaikot-ikot na ako sa mga bangko, pero wala pa rin si nanay. Ano kaya nangyari kay nanay? Baka nasiraan ng sasakyan si nanay. Halos mapatalon ako sa aking kinaupuan. Nang maalala ko nga sila pala ang aming sasakyan. Sigurado naghahanap si nanay ng paraan para masundo ako. Sino yung kausap ng bata? Gwardiya. Yung gwardiya. Anong sabi niya? Maghintay daw po, baka ma-traffic lang. Okay, very good. Ito kaya, ito yung naisip niya, lalaman natin kung bakit kaya nalate si nanay. Siguro, sumakay siya sa isang pago. Maliit at mabagal ang mga hakbang. Kaya siguro ang tagal-tagal bago ako masundo. Pero, alam kong nagmamadali si nanay kasi sabik niya na rin ako makapiling.
Hindi siya aasa sa isang pagong. Ano kaya ang sa tingin ng bata na sinakyan ng nanay niya? Hindi, ito. Ano nakikita natin dito? Ago. Ah? Pagong. Sunod. Siguro, sa isang elepante siya sumakay. Higante ang hakbang ng ito. Kaya siguradong mabilis ito. Masundo ako. Pero, hindi kakasya ang elepante sa daan. Ano ngayon napakarami sasakyan? Siguro, matagal pa talaga ako bago masundo. Anong hayop kaya yung sa tingin niyang sinakyan ni nanay? Ago! Oh? Elepante. Ano yung una nga? Sumunod ay? Very good. Kaso hindi daw kasya ang elepante sa daan. Ito naman ang sumunod. Ano kaya? Okay. Siguro sa isang agila ang kinaibigan ni nanay. Mabilis silang makalilipad para masundo ako. Pero, hindi kaya lalong magtagal si nanay sa paghahanap sa akin? Masyadong mataas ang lipad ng agila. Puro ulap, building, at tuktok ng puno lang ang makikita niya. Di niya matatanaw ang aking pagkaway. Ano kaya ang sinakyan ng nanay sa tingin niya? Ano kaya ito? Agila. Okay, ano yung una? Ago. Elepante. Agila. Galing. So, ilan na yun? Tatlo. Ito naman ang panguna. Siguro, nakipagsabayan si nanay sa mga unggoy na naglalambiti. Mula sa isang puno, papunta sa isa pa. Ay! Sandali lang! Ay, nandito na siya. Pero, oras na nasa puno ng saging, sila kumapit. Hindi na ipagpapatuloy ng mga unggoy pagsabit-sabit. Sigurado matatagalan si nanay sa pagdating. Ano daw ang sabi? Kapag ang unggoy daw ay nakakapit sa puno ng saging, hindi na siya Tutuloy. kasi, ano kaya? Bakit kaya? Kakainin mo mga bunga. Okay, very good. Kasi, mahilig ang unggoy sa Saging! Okay. O, ilan na ulit? Ano yung una? Ago. Elepante. Agila. Unggoy. Okay, magaling. Ito naman tayo sa panglima. Siguro, naisip ni nanay na makiangkas sa likod ng isang balyena. Sisisid sila sa malalim na dagat hanggang ako ay marating. Pero, sa gitna ng karagatan, matatagpuan ang balyena at di nito kayang lumangoy sa mababaw na baybayin. Naku, matatagalan si nanay sa pagsagwan papunta sa akin. Hay nanay, paano mo nga ba ako susunduin? Saan daw sumakay ang nanay niya? Balyena. Ano ito? Balyena. Kaso, Saan nakikita ang balyena? sa gitna ng dagat sa malalim. Okay. Yan ay pang lima. Napagod ako kakaisip. Isang malalim na bulto, hininga. Sabay na binumbaba ang pangit kong gawa. Lalong napakunot ang ulo ko. Lalong napakunot ang noo ko sa aking mga naisip. Siguro, nakalimutan na ako ni nanay. Siguro, hindi niya na ako mahal. Siguro, napasok na siya sa pagsunto sa akin araw-araw. Siguro, hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Likip ang bitbit. Hindi ako makahinga. Itinago ko na lamang ang nalulong mukha sa aking mga kamay. Na biglang, Siya, di ba? Tapos, nanay! Buti dumating ka. Akala ko nilimot mo na ako. Maaari ba kitang makalimutan? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ang sabi ni nanay, sabay yakap sa akin. Nasiraan ka ba ng sasakyan, nanay? Hindi. Na-traffic lamang ako sa highway. Napawi ang lungkot at luha ko. Napalitan ng ginhawa at tuwa. Tama nga pala ang gwardiya. Na-traffic lang si nanay. At doon,